ang nakapaloob sa tema ng Buwan ng Wika sa taong ito? Sigurado makakatulong po ito sa aming mga kabataan para pahalagaan po namin ang ating wikang pambansa. Salamat sa Diyos, marami kayong natutuhan. Kuya Eric, Bible story na po! Sige, umpisahan natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa paglalakbay ni Jacob at ng kanyang masumpungan si Raquel. Opo, Kuya Eric. Naging maayos po ang paglalakbay ni Jacob dahil pinatnubayan po siya ng Panginoon. Tama ang sinabi mo. At alam nyo, mabuti ang naging pagtanggap ni Laban kay Jacob nang malaman niya ang pagpunta nito sa kanya. Mabuti basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Henesis sa 29, 13 hanggang 29. At nangyari, nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya na kanyang sinalubong at kanyang niyakap at kanyang hinagkan at kanyang dinala sa kanyang bahay. At isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya ni Laban, "Tunahin na ikaw ay aking buto at aking laman." At dumuon sa kanyang 1 buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, "Sapagkat ikaw ay aking kapatid, ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan mo." At may 2 anak na babae si Laban. Ang pangalan ng panganay ay Leah, at ang pangalan ng bunso ay Raquel. At ang mga mata ni Leah ay mapupungay, datapwat si Raquel ay maganda at kahali-halina. At sininta ni Jacob si Raquel at kanyang sinabi, "Paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Magaling ang ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba. Matira ka sa akin." At naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon. At sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban, "Ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw upang aking makilala siya." At pinisan ni Laban ang lahat ng tao roon at siya'y gumawa ng 1 piging. At nangyari, nang kinagabihan, na kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala niya kay Jacob. At siya'y nakilala niya. At sa kanyang anak na kay Leah ay ibinigay na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Zilpa. At nangyari, nasa kinaumagahan, narito't si Leah at kanyang sinabi kay Laban, "Ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran dahil kay Raquel? Bakit mo nga ako dinaya?" Hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako, na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang sanglinggo at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin." At gayon ang ginawa ni Jacob. At tinapos niya ang sanglinggo na to. At ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Raquel ay ibinigay ni Laban na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Bilha. Hindi po pala binaliwala ni Laban ang pagdating ni Jacob sa kanya. Mabuting pakikitungo po ang ipinakita ni Laban kay Jacob at tinanggap niya po siya sa kanyang tahanan. Oo, ganun nga ang ginawa ni Jacob at naging asawa niya si Raquel na anak ni Laban dahil sa kanyang ginawang paglilingkod sa kanya. At bukas, God willing, abangan ninyo ang tungkol sa pagpapaalam ni Jacob kay Laban pagkatapos na maipanganak ni Raquel si Jose.
Kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Ang paggamit ng ating wika ay isang paraan para maipakita natin ang ating pagkakaisa. At tandaan natin, kahit iba ang ating wika sa ibang mga tao, sa ibang bansa, ay may paraan pa rin para tayo ay magkaisa. Yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Eto, basahin natin ang nakasulat sa Unang Korinto, sa 1 at 10. Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Bahagi ng pagdiriwang ng ating buwan ng wika ay ang kultura ng ating kinagisnan. Ito ang mga nagbigay pagkakakilanlan sa ating mga Pilipino. Kulturang Pilipino, yan ang pag-aaralan natin bukas kung loloobin ng Diyos. Bawat bansa at lahi ay mayroong sariling Wikang namumutawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa pagkakakilanlan at magkaunawaan ang buong sambayanan. kay palati ng bayan, sa iyo'y nasumbungan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan, isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Sa isang wika may pagkakaisa, huwag nang ikahiya pa, ibandila sa madla. Kay palad kababayan ng ating pinagmulan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan, isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Ang ating wikang pambansa, biyaya sa atin ng Amang lumikha. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan, isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. At sikapin natin na mabatid aral ng Diyos sa matuwid, aral ng Diyos sa matuwid. Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. O ayan, tapos na. Ang mga letra ay mahalagang... dahil ito ang gamit natin para tayo magkaintindihan. Sa lahat,
Ito ay ginagamitan pa rin ng, makabuo ng ginagamit. Ng ating sariling wika. Ng ating sariling wikang pambansa. Alam mo niyo,